Paano kung ang mga alaala mo ay hindi mo na pala mapagkakatiwalaan? Paano kung ang mga desisyon mo ay unti-unting kinokontrol ng ibang tao nang hindi mo namamalayan? At ang mas nakakatakot, paano kung lahat ng akala mong mali sa'yo ay hindi mo naman talaga kasalanan? Ito ang madilim na realidad ng gaslighting, isang tahimik ngunit mapanirang anyo ng psychological manipulation na kayang baluktutin ang katotohanan, sirain ang tiwala mo sa sarili, at gawin kang preso ng sarili mong isipan. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga lihim sa likod ng gaslighting, kung paano ito nagsisimula, bakit ito epektibo, at paano ka nito unti-unting winawasak nang hindi mo namamalayan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Paano kanya pinagdududa sa sarili mong katotohanan? May mga pagkakataon ba na sigurado ka sa nangyari, pero pinaniwala kanyang mali ka? Noong una, simpleng pagtama lang. Sasabihin niya, hindi ko sinabi niyan. Kahit malinaw pa sa alaala mo ang eksaktong mga salitang binitawan niya. Iisipin mo, baka nagkamali ka lang. Normal lang naman, di ba? Pero habang tumatagal, napapadalas ito. Kapag nasasaktan ka, sasabihin niyang, masyado kang sensitive. Kapag may napansin kang kakaiba, babaliktarin ka niya, nag-iimbento ka lang. Hanggang sa dumating ka sa puntong pati sarili mong emosyon, kino-question mo na. Ito ang simula ng gaslighting. Sa psychology, ang gaslighting ay isang uri ng manipulation kung saan binabaluktot ng isang tao ang realidad para makontrol ka. Hindi ito biglaan. Dahan-dahan ka nitong winawasak. Unti-unti nitong pinapalitan ang tiwala mo sa sarili ng pagdududa. Ang pinakamapanganib dito, hindi mo agad napapansin. Dahil kadalasan, ang gumagawa nito ay taong pinagkakatiwalaan mo. Partner, kaibigan, minsan pamilya pa. Habang tumatagal, hindi na mahalaga kung ano ang totoo. Ang mahalaga na lang ay kung ano ang pinapaniwala niya sa'yo. At doon ka na nagsisimulang mawala. Kaya kung nararamdaman mong lagi kang mali, laging ikaw ang may kasalanan, at parang hindi ka na sigurado sa sarili mong alaala, huminto ka sandali, tanungin mo ang sarili mo. Totoo bang nagkakamali ka? O may unti-unting kumokontrol sa paraan ng pag-iisip mo? May mga tao lang talaga na kayang baguhin ang realidad mo para sila ang manatiling tama. 2. Hindi ka baliw. Ginawa ka lang niyang baliw. May punto sa buhay mo na pakiramdam mo, ikaw na ang may problema. Na baka sobra ka lang mag-isip, sobra ka lang makaramdam, sobra ka lang mag-react. Pero paano kung hindi naman talaga ikaw ang may mali? Sa simula, parang normal lang ang lahat. May mga maliit na pagtatalo, may mga hindi pagkakaintindihan. Pero sa bawat pagkakataon na sinusubukan mong ipaliwanag ang side mo, may isang bagay na paulit-ulit mong naririnig. Mali ang pagkakaalala mo. Hindi yan ang nangyari. Ang arte mo lang talaga. Hanggang sa unti-unti mong tinatanggap na baka nga, ikaw ang problema. Ito ang kapangyarihan ng gaslighting. Sa psychology, ang gaslighting ay hindi simpleng pagsisinungaling. Isa itong sistematikong paraan para sirain ang tiwala mo sa sarili mong isip. Pinaparamdam sa iyo na mali ang nararamdaman mo, mali ang alaala mo, at mali ang paraan mo ng pag-intindi sa mundo. Habang tumatagal, nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili. Hindi ka na sigurado kung tama pa ba ang nararamdaman mo. Kailangan mo na ng validation mula sa kanya para lang makaramdam na okay ka. At doon kanya gustong dalhin. Sa puntong umaasa ka na sa kanya para malaman kung ano ang totoo at hindi. Dahil kapag nawala ang tiwala mo sa sarili, mas madali ka nang kontrolin. Pero eto ang hindi niya gustong ma-realize mo. Hindi ka baliw. Normal lang ang reaksyon mo sa isang abnormal na sitwasyon. Nasasaktan ka dahil may dahilan. Nalilito ka dahil may gumugulo sa realidad mo. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ipaglaban ang katotohanan mo sa taong sadyang binabaluktot ito. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na manipulasyon ay yung pinapaniwala kang ikaw ang may sira kahit wala naman talaga.
3. Ang tahimik na paraan para kontrolin ang isip mo. Hindi lahat ng kontrol ay maingay. Minsan dumarating ito ng tahimik. Halos hindi mo napapansin. Walang sigawan, walang malinaw na pananakot. Pero sa bawat pag-uusap ninyo, may isang bagay na unti-unting nawawala sa'yo. Ang tiwala mo sa sarili. Sa simula, parang simpleng koreksyon lang. Kapag may sinabi ka, babaguhin niya. Kapag may naalala ka, kokontrahin niya. Sasabihin niyang, hindi yan ang nangyari. O kaya, mali ang pagkakaintindi mo. At dahil nagtitiwala ka sa kanya, pinipili mong maniwala. Pero habang tumatagal, nagiging pattern ito. Kapag nasasaktan ka, sasabihin niyang nag-o-overreact ka. Kapag nagdududa ka, sasabihin niyang paranoid ka. Hanggang sa dumating ang araw na hindi mo na alam kung alin ang totoo sa hindi. Ito ang tahimik na kapangyarihan ng gaslighting. Sa psychology, isa itong uri ng manipulation na hindi gumagamit ng lakas, kundi ng pagbaluktot ng realidad. Hindi kanya pinipilit, hindi kanya tinatakot. Sa halip, pinapaniwala kanyang kusa mong pinipili ang mali. At doon ito nagiging mapanganib. Dahil habang iniisip mong ikaw ang may problema, lalo kanyang nakokontrol. Habang kino-question mo ang sarili mo, mas lalo kang umaasa sa kanya. At habang umaasa ka, mas nawawala ang kakayahan mong magtiwala sa sarili mong isip. Hindi mo namamalayan, hindi na ikaw ang nagdedesisyon. Kaya kung pakiramdam mo, parang may mali pero hindi mo maipaliwanag. Kung parang laging ikaw ang nag-a-adjust kahit hindi mo alam kung bakit. Huminto ka sandali, dahil ang kontrol ay hindi laging halata. Minsan, ito ay dumarating ng tahimik. At kapag napansin mo na, matagal ka na palang nasa ilalim nito. 4. Kapag siya ang tama. Kahit mali, ang madilim na sikreto ng gaslighting. May mga taong kahit malinaw na mali, nagagawa pa ring magmukhang tama at mas nakakatakot na papaniwala ka nila. Sa simula parang normal lang ang diskusyon. May hindi kayo pagkakaintindihan at sinusubukan mong ipaliwanag ang side mo. Pero sa bawat salitang binibitawan mo, may paraan siya para baliktarin ito. Kapag may mali siyang ginawa, sasabihin niyang kasalanan mo kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon. Kapag nasaktan ka, sasabihin niyang wala naman talaga siyang ginawang mali. Ikaw lang ang nagbibigay ng mali siya. At kapag sinubukan mong ipagtanggol ang sarili mo, bigla kang lalabas na ikaw ang may problema. Hanggang sa dumating ang puntong napapagod ka ng makipagtalo. Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi ka na niya hinahayaang maging tama. Ito ang madilim na sikreto ng gaslighting. Sa psychology, hindi lang ito tungkol sa pagsisinungaling. Isa itong taktika para kontrolin ang narrative. Binabago niya ang kwento ng mga nangyari. Inuulit-ulit ito hanggang sa ikaw mismo ay magsimulang maniwala sa bersyon niya ng katotohanan. At kapag nangyari iyon, nawawala ang boses mo. Hindi mo na ipinaglalaban ang sarili mo. Hindi mo na kinukwestiyon ang mali. Dahil sa isip mo, siya ang mas nakakaalam. Pero ito ang katotohanan na kailangan mong marinig. Hindi dahil kumpiyansa siya, ibig sabihin tama siya. Hindi dahil paulit-ulit niyang sinasabi, ibig sabihin totoo iyon. Minsan, ang totoo ay tahimik. At ang kasinungalingan, paulit-ulit hanggang sa magmukhang realidad. Kaya kung pakiramdam mo, kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang lumalabas na mali. 5. Bakit ka naniwala? Kahit alam mong mali. May mga pagkakataon na alam mong may mali. Pero pinili mong manahimik. Alam mong hindi iyon ang nangyari. Pero hinayaan mong siya ang masunod. At kalaunan napapaisip ka. Bakit ka naniwala? Kahit ramdam mong may mali, hindi ito kahinaan. Ito ay epekto ng gaslighting. Sa simula, hindi naman agad-agad nawawala ang tiwala mo sa sarili. May boses ka pa, may paninindigan ka pa, pero sa bawat pagtanggi niya sa nararamdaman mo, sa bawat pagbaliktad niya ng sitwasyon, unti-unti kang napapagod. Kapag sinabi mong nasaktan ka,
sasabihin niyang nag-o-overreact ka. Kapag nagtanong ka, sasabihin niyang nagdududa ka lang ng walang dahilan. At kapag sinubukan mong ipaglaban ang sarili mo, gagawin ka niyang parang kalaban. Hanggang sa dumating ang puntong mas pinipili mo na lang ang katahimikan kaysa sa gulo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ka naniwala. Sa psychology, ang gaslighting ay umaatake hindi lang sa isip, kundi pati sa emosyon. Ginagamit nito ang takot, pagod at pagmamahal mo para dahan-dahang baguhin ang paniniwala mo. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong maniwala sa kanya. Kapag pagod ka na, ayaw mo nang makipagtalo. At kapag paulit-ulit mong naririnig ang isang bagay, nagsisimula itong magmukhang totoo. Hindi dahil tama siya, kundi dahil nasanay ka nang marinig iyon. At doon ka niya nakuha. Pero ito ang mahalagang tandaan. Hindi ka naniwala dahil mahina ka. Naniwala ka dahil tao ka. May emosyon, may tiwala, at may hangaring maayos ang lahat. Kaya kung may parte sa iyo na nagsasabing may mali, pakinggan mo ito. Dahil minsan, ang unang nawawala sa gaslighting ay ang tiwala mo sa sarili. At ang unang hakbang para makalaya ay ang maniwala ulit sa sarili mong katotohanan. 6. Unti-unti kang nawawala. Ang epekto ng gaslighting sa isip at damdamin. May mga relasyon na hindi mo namamalayan. Unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Hindi sa pisikal, kundi sa isip at damdamin mo. Sa simula, parang simpleng hindi pagkakaintindihan lang. Pero sa bawat pag-uusap, may bahagyang pagdududa sa sarili. Baka nga nagkamali ako. Siguro ako ang sobra ang reaksyon. Habang tumatagal, napapansin mo na laging ikaw ang nag-a-adjust. Laging ikaw ang humihingi ng tawad. At kahit na alam mong may mali, pakiramdam mo ikaw ang may kasalanan. Ito ang epekto ng gaslighting. Sa psychology, isa itong form ng psychological manipulation kung saan binabaluktot ng isang tao ang iyong katotohanan para kontrolin ang isip at damdamin mo. Unti-unti, nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili. Hindi mo na alam kung alin ang tama, alin ang mali, at kung ano ang nararamdaman mo ay tunay o gawa-gawa lang. Parang nagiging ibang tao ka hindi dahil gusto mo, kundi dahil pinipilit kang maniwala sa iba. Mahalaga na maunawaan mo ito. Kapag naramdaman mong palaging ikaw ang mali, palaging ikaw ang may problema at parang nawawala ang sarili mo, hindi iyon normal. Hindi ka baliw. Hindi ka nag-iisa. At may paraan para maibalik ang tiwala mo sa sarili at maibalik ang kontrol sa isip at damdamin mo. Ang unang hakbang, kilalanin na may nangyayaring manipulation. Kapag napansin mo ito, nagsisimula ang proseso ng paglaya. Ang gaslighting ay tahimik, pero kapag alam mo ang epekto nito, maaari mo nang labanan ang unti-unting pagkawala ng sarili mo. 7. Paano kanya ginawang mahina ng hindi mo namamalayan? Minsan hindi mo namamalayan. Unti-unti ka nang ginagawang mahina. Hindi sa pamamagitan ng lakas o sigawan, kundi sa pamamagitan ng salita at kilos na paulit-ulit. Sa simula, simpleng kritisismo lang. Sasabihin niyang, masyado kang sensitive. O kaya, baka hindi mo lang naintindihan. Minsan, napapaisip ka at sinasabi mo sa sarili, baka tama siya. Ngunit habang tumatagal, paulit-ulit itong nangyayari. Kapag nasasaktan ka, sasabihin niyang nag-overreact ka. Kapag nagtanong ka, sasabihin niyang paranoid ka. Isa itong paraan ng manipulation kung saan binabaluktot ang realidad mo para mawalan ka ng tiwala sa sarili. Kapag nawawala ang kumpiyansa mo, mas madali kang kontrolin. Hindi mo man nagpapansin, unti-unti kang nagiging dependent sa kanya para malaman kung ano ang tama at mali. Ang iyong lakas, tiwala at boses ay dahan-dahang napapalitan ng pagdududa at takot. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ka mahina dahil sa'yo. Ginawa ka lang niyang mahina. At ang unang hakbang para makabalik sa sarili mo ay kilalanin ang nangyayari. Kapag napansin mo ang gaslighting,
maaari mo nang ipaglaban ang iyong isip, emosyon, at ang katotohanan ng nararamdaman mo. Hindi ka nag-iisa. At hindi mo kailangang palaging maniwala sa iba para lang maging tama ang mundo mo. 8. Pinaglaruan ang katotohanan. Ang manipulation tactic na gaslighting. May mga tao na kayang baguhin ang iyong katotohanan at hindi mo namamalayan. Sa umpisa, parang simpleng hindi pagkakaintindihan lang. Ngunit sa bawat pagtatalo, may bahagyang pagbabago sa kung ano ang nangyari. Sinasabi mo yan pero hindi mo naman ganoon sinabi. Oh, mali ang alaala mo. Habang paulit-ulit ito, unti-unti mong kinukwestiyon ang sarili mo. Ang mga bagay na dati ay malinaw, ngayon nagiging malabo. Ang iyong tiwala sa sariling alaala at damdamin unti-unting nawawala. Isa itong manipulation tactic kung saan binabaluktot ng isang tao ang katotohanan para makontrol ka. Hindi ka lang pinapaloko, pinapalakas ang kontrol niya sa isip mo. Kapag napansin mo na palaging ikaw ang nag-a-adjust, palaging ikaw ang humihingi ng paliwanag, at palaging ikaw ang nagdududa sa sarili, malaki ang posibilidad na ikaw ay biktima ng gaslighting. Mahalagang tandaan, hindi ka nagkakamali dahil ikaw ay mahina. Nagkakamali siya pero ginagawang ikaw ang mali. Ang unang hakbang para makalaya ay kilalanin na may tao na pinaglaruan ang katotohanan mo. Kapag alam mo ito, makakabalik ka sa sarili mong isip at damdamin. Hindi mo kailangang tanggapin ang maling realidad na pinipilit ipaniwala sa iyo. 9. Kapag ang memorya mo ang ginawang kalaban mo. Paano kung ang mga alaala mo ay ginagamit laban sa iyo? Kung ang mga bagay na malinaw sa iyo, bigla niyang sinasabi na mali ka? Sa umpisa, simpleng hindi pagkakaintindihan lang. Ngunit sa bawat pagkakataon na ipagtatanggol mo ang sarili mo, sasabihin niyang nagkakamali ka. Hindi mo iyon naalala ng tama. O baka nag-iimbento ka lang. Unti-unti nagiging kalaban mo ang sariling alaala. Ang mga bagay na dati ay malinaw, ngayon nagdududa ka sa sarili. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, ang iyong tiwala sa sarili lalo na sa isip mo ay unti-unting nawawala. Isa itong uri ng psychological manipulation kung saan binabaluktot ng isang tao ang realidad para kontrolin ka. Kapag pinaniwala kang mali ka sa mga bagay na alam mong tama, mas madali kang maimpluwensyahan at makontrol. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ka baliw. Hindi mali ang alaala mo. May isang tao lang na gustong baguhin ang iyong paniniwala at kontrolin ang iyong isip. Kapag napansin mo ito, maaari mong simulan ang pagbabalik ng tiwala sa sarili. Ang unang hakbang, kilalanin na ang memorya mo ay hindi kalaban mo, ang gaslighter lang ang may maling intensyon. 10. Hindi mo kasalanan. Ang psychology sa likod ng gaslighting victims. Kapag nakakaranas ka ng gaslighting, madali kang maniwala na ikaw ang may mali, na ikaw ang masyadong sensitive, na ikaw ang nag-iimbento, na ikaw ang nagkakamali sa lahat. Ngunit sa psychology, ang biktima ng gaslighting ay normal na tao lamang na nadadala ng manipulation. Hindi mo kasalanan na ikaw ang pinipilit ng iba na magduda sa sarili mo. Hindi mo kasalanan na ginagamit ang emosyon mo para kontrolin ka. Ang gaslighting ay sistematikong paraan para sirain ang tiwala mo sa sarili. Pinaparamdam sa iyo na mali ang nararamdaman mo, mali ang alaala mo, at mali ang paniniwala mo, kahit alam mo sa puso mo na tama ka. Mahalagang tandaan, ang responsibilidad ng manipulator ay sa kanya, hindi sa iyo. Ang reaksyon mo sa sitwasyon ay normal dahil normal ka. Ang pagdududa at pagkalito ay natural sa isang taong pinaglalaruan ang realidad. Kapag napansin mo na palaging ikaw ang napaparatangan at palaging ikaw ang nag-a-adjust, huminto ka sandali. Kilalanin na hindi mo kasalanan at simulan mong ipagtanggol ang sarili mo at ang katotohanan ng nararamdaman mo. Hindi ka nagkakamali dahil ikaw ay biktima. Nagkakamali ang taong pilit binabaluktot ang realidad mo. Ang unang hakbang sa paglaya ay paniniwala sa sarili mo muli.
Gaslighting ay isa lamang sa maraming paraan kung paano natin naiintindihan ang isip ng tao at ang dinamika ng relasyon. Ang unang hakbang para maprotektahan ang sarili ay ang kilalanin ang manipulative patterns, panindigan ang sariling katotohanan, at huwag hayaang baluktutin ng iba ang iyong realidad. Tandaan, ang kaalaman ang unang sandata laban sa anumang uri ng psychological manipulation. Kapag alam mo ang mga senyales, mas madali mong mapapalakas ang sarili at mapapanatili ang kumpiyansa mo sa sarili. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.